Alam nyo guys, itong mindset na meron ako ngayon, nagtataka rin ako bakit napaka-advance yung mindset ko. Ibang-iba na yung mindset ko sa dati. Yung mga kapatid ko hindi ganito mag-isip, yung parang pag nagle-lecture niya, nag-ibang tao na. Yung hindi naman tinuro sa akin ng magulang to guys, yung ganito. Siguro namulat lang talaga ako sa mundo ng kahirapan kasi dumaan din kami sa punto na nag-uulam na lang kami ng asin, gano'n. Maliit pa kami guys. Doon ko na realize na gaano kaimportante ang mag-ipon ng pera, kung gaano kaimportante pahalagahan ang pera, kung gaano kaimportante na pahalagahan pahalagahan yung buhay mo, yung bawat kinikita mo, kasi guys napakahirap ng buhay. Hindi madali ang buhay guys kung wala kang pera, wala kang maibili, hindi ka kilala ng mga tao kung wala kang ganyan. Ang mga tao ngayon guys nagbabase sa laman ng bulsa mo. Hindi ko naman lahat, pero yun ang kadalasan ng nangyayari sa realidad natin ngayon guys, no? So ang pag-iipon guys, hindi ko sinabi na nakakayaman ang pag-iipon. Ang sabi ko lang, mas mainam na yung meron tayong ipon kaysa wala, kasi ang hirap ng buhay guys kung wala ka. Mahirap lapitan yung mga kamag-anak mo mismo na sila pa yung aayaw sa'yo, sila pa yung tumatanggi sa'yo. So hindi ko naman sinabi na mag-ipon natin na mag-ipon, kasi yung pera natin sa bangko guys o saan ka man nag-iipon, sa piggy bank, hindi po yan nanganganak. Mas mainam na yung meron kang ipon. Kung kaya mo mag-invest ka din ng pangnegosyo mo, kasi tulad ng sabi ko guys, ang pera hindi po yan nanganganak. Kailangan mo siyang kailangan mo siyang mapaikot mo siya para kumita pa. Kahit na sabihin natin kunting kita lang, importante kumita yung pera mo. Hindi lang nandun sa piggy bank mo o sa bangko mo, hindi yan umiikot, hindi yan kumikita pag nandun lang. Hindi ko naman sinabi na ubusin mo siya sa pag-invest. Ang akin lang, mag-invest ka nung kaya mo lang i-invest. Hindi ko sinabing ubusin mo sa pag-invest yung pera mo na yan, kasi hindi ka sure 100% na guys na hindi ka sure doon sa ininvest mo kung mag-grow. Hindi ka sure doon sa ininvest mo kung legit ba. So sana bago ka mag-invest sa na yan, alamin mo din kung legit ba yung ang inyong gustong i-invest na negosyo. So bago magplano, mag-imbestiga muna. Yun ang sabi ko sa inyo guys. Maraming paraan para malaman kung legit ba yung pasukin mong negosyo. Kung yan ba scam, wag po kayong masilaw sa pera na sinasabi ng mga social media na kumikita ng pera sa ganito lang, ilang araw lang ganyan na ang kita nila guys. Maniwala kayo sa hindi. Ako nasa networking company po ako, nasa MLM company po ako guys. Nasabi ko sa inyo, ang pera, kung gusto mong lumago yan, pinaghihirapan po yan. Kailangan po yan ng oras, sakripisyo, puyat, pagod. Kailangan mo kumausap ng tao. Kailangan mo yan maglaan, mag-invest. Yan, kumikita yung mga yan kasi nag-invest ka yan. Yun nga lang, nang-scam yung mga yan, kaya malaki ang pera na naipakita nila sa social media, sa mga sa TikTok, yung mga online games na yan na alam mo namang sugat pero pinapasukan mo pa rin. So ang layo ko tinuturo sa mga anak ko guys na mag-ipon. Hindi lang basta mag-ipon, mag-invest din sa kaya nilang perang invest. Ang anak ko guys, tinuturuan ko sa step by steps pag-i-invest ng anak ko, si CJ, yung grade 9 ko. Like ko sinasabi sa kanya na pag-aralan mo yung TPC mo na, kasi siya ang panganay. Pagdating ng araw, siya ang mag-guide sa mga kapatid niya pag sakaling wala na kami ng papa niya sa mundong to. At yung si Kiel naman guys, meron din pong sariling ipon. Yung grade 2 ko, bumibili po yan ng pagkain, ng pagkain dyan, binibinta po niya sa tindahan guys. Yung kita sa kanya din po yon. Ganyan yung tinuro ko sa mga anak ko guys. Hindi ko sa tinuruan na bumili ng yung hindi ko tinuro ang magpagarbo, yung pagang lagi na lang kaya naman naming ibigay pero
ayokong lumaki sila sa ganyang mundo na lahat na lang kaya, kasi hindi naman talaga lahat ng panahon o oras guys is nasa antay na sa okay tayong sitwasyon, no, na okay yung income natin. Talagang taga up and down talaga yung buhay ng tao. Gusto ko lang silang ihanda sa kung ihanda sa sa mga bagay o pagdating ng panahon na kung sakaling wala na kami, kaya nilang mag-isa guys, no. So totoo lang guys, Pasko ngayon, 'di ba? Darating na yung exchange gift ng mga anak natin, yung yung party nila. So totoo lang guys, wala akong biniling bagong damit, wala akong biniling bagong shoes para sa kanya susuotin. Meron naman po diyan naghanap po ako doon sa mga damit, kasi pag estudyante guys, hindi naman laging nasusuot yung panglakad is naka-uniform naman po sila, so di na kailangan gumastos pa tayo guys. Maging practical tayong ina guys, tayo dapat ang mag-budget. Pilang magulang, napakahirap mag-budget guys, so dapat practical tayo. Kung meron man diyang damit na hindi gaano nasuot, na pwede namang pang suot na pang party na, so yun na yun, hindi na kailangan bibili pa tayo ng bago, kasi matambay lang din yan guys. At di naman nila nasusuot kasi naka-uniform nga sila. So yun ako, ang gagastusin na lang is yung sa ibang bagay na lang. Kasi kung once na masuot pa ng mga anak mo, pasuot mo sa kanila hanggat hindi naman bukang basahan. So yun guys, dapat maging practical tayo bilang magulang doon sa mga anak natin. Huwag nating ipamulat sa kanila yung mundo ngayon na sabay sa uso. Huwag nating turuan natin yung mga turuan natin yung mga anak natin turuan natin sila na huwag mainggit. Huwag mainggit sa mga bagay na nakikita sa sanlibutan, kasi malay ko sinasabi sa mga anak ko guys, kung gusto mo yung bagay na yun, pag-ipunan nyo. Kasi masarap kasing angkinin o masarap kasi yung bagay na ikaw talaga mismo yung nag-iipon para mabili mo yung bagay na yan. Ganyan po ako guys sa mga anak ko. Sabi ko sa kanila na tulad ng mga simpleng sa mga tsinelas ng anak ko, wala na akong tsinelas, kuha ko dyan sa alkansya ko, bibili ako ng tsinelas, mga ganyan guys. At hindi mo naman sa hinahars mo yung mga anak mo, ang punto mo lang naman doon para matuto silang mag-ipon, para matuto silang maggastos sa pansarili nilang mga gamit. So yun lang ako, wala naman turo sa akin ng ganun guys. Malit pa ako, namulatan talaga ako sa pamumuhay na wala kasi kaming kuryente dati guys, wala kaming kuryente, basta madilim, at naranasan ko din mga trabaho na talagang mahirap ng trabaho. So ang gusto ko lang naman ipaan sa mga anak ko na ayoko ng pagdating ng araw na maranasan ng mga anak nila yung naranasan ko noon, no. Kaya gusto ko, habang nandito pa kami sa mundong to, ituro ko sa kanila kung ano yung tama, para sila naman yung magtuturo sa anak nila in the future kung ano yung dapat at hindi dapat.